So sige po, tayo po muna yumuko at manalangin. Lord, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa biyaya mo, sa grasya mo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga awitin na kinanta po namin. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na banal, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siyang lumilinis sa amin at nagpapabanal din sa amin, Panginoon. At Lord, sa umaga pong ito, dalangin po namin sa pag-uusapan po namin. Tuloy mo po kaming samahan, pangunahan, Lord. Tunay nga po na yung salita mo yung siyang, Lord, tumimo sa puso ng bawat isa. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. At ako po bilang inyong lingkod, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw nga lang po yung mataas. At sa umaga pong ito, iparinig mo po sa amin yung nais mong sabihin, Lord Jesus, sa church po namin. Salamat po at ito po aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. Ay, sige, di pala nakagitna. So, yun. So, sino po nandito last week? Taas kamay. No? Parang, ilan na. So, yun. So, sino po dito last week? So, ang topic po natin is all about, correct yourself and God's blessings come upon you. So, dito nga po makikita po natin na, hindi na tayo dapat namumuhay pa sa laman. So, yun, no? And dapat bilang mga mananampalataya, hindi na natin ibigin yung mga bagay na makamundo, no? So yun. And dapat magpasubmit tayo sa authority ni Lord. So and so on. And then yung humility. So yun. And last week, tinapik din natin is all about, nalala nyo pa yung distinction, no? Yung pagkakaiba natin bilang yung dating buhay natin sa buhay natin ngayon bilang niligtas ni Lord, no? So yun, yung distinction, yung pagkakaiba. And nawa, makita po talaga sa atin na tayo po, since tumanggap tayo kay Lord, patuloy po niya tayong binabago. So yun. So it's a call for self-denial, yung bagong sarili, tinatawag po tayo para maging katulad ni Kristo. So yun, yung Christ-likeness. And especially yung holiness. So yun, and ito nga rin po yung topic natin ngayon about holiness. Actually, stick pa rin po tayo sa sa binaba po ng ni Pastor Robin, no, yung about kabanalan. Bakit? Kasi napakahalaga po nito na hindi lang once a week, no, kundi every week and sa everyday ng buhay natin, napakahalaga po na na-emphasize po sa atin yung word na holiness. Bakit? Kasi yung Diyos po na sinasamba natin ay, banal, no? And tayo po, actually yung pagiging banal, hindi naman yan yung naka-isolate ka lang or yung parang tahimik lang, gano'n, di ba? So yun, yung pagiging banal po is a everyday process. And sabi nga, isang author, tayo po ay isang nasa workroom of grace. Kumbaga, pa rin parang wino-workout pa rin tayo ni Lord unti-unti hanggang from makasalanan sa pagiging less sinner. So yun. So bago pa tayo malayo, buksan po natin yung Bible natin sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 19 to 27. So Hebreo chapter 10, verse 19 to 27. Okay, so kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Hebreo chapter 10, verse 19 to 27. Sabi po dito, lumapit tayo sa Diyos, verse 19. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa, kamatayan ni Jesus. Verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilan ng tabing. Ano bagay ang kanyang katawan? So verse 21, tayo ay may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Verse 24, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa
at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Then verse 26, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 27, wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa kalaban ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, konting context lang about Hebrews, no? Ito po kasi isinulat, actually hindi sure kung sino yung author dito, kung si Apostol Pablo ba or si Apollos. So, yun. Even sa Bible School, sabi din, parang, hindi siya sure. Pero may chance na pwedeng si Apostol Paul or pwedeng ibang mga apostol yung nagtulong-tulong para masulat yung Book of Hebrews. And bakit kaya sinulat yung Hebreo? So simple lang, kasi during their time, pag inaral nyo po yung time po na to, ang dami po sa mga mananampalataya na tumanggap na sa Panginoon, mga nananampalataya, mga nagpapatuloy, is pinanghihinaan ng loob. And during this time, talagang malapit na nilang iwan or itapon yung faith nila kay Lord. So imagine niyo yun, no? Kumbaga, dumating na sila sa point ng repentance, nakilala na si Lord, naranasan na nila yung biyaya niya, yung pagpapala niya. Tapos, at a certain point, no, dahil sa isang malaking problema, and yung problema na pinagdadaanan nila nung time na to, yung persecution of the Roman Empire. So, imaginein mo, no, kasi tayo sa Pilipinas, nakakasamba tayo ng Malaya, di ba? So, yun. Pero, during their time, no, actually, yung Roman Empire, nagbabahay-bahay, hinahunting nila yung mga Kristiyano, no? And isa-isa nilang pinaparusahan, kinukulong, pinapatay. So, yun. So, makikita po natin kung gaano tayo ka-blessed sa panahon po natin ngayon. And dahil nga po doon, ang dami sa kanila, sobrang pinanghinaan na ng loob. So, tingnan mo kaya, tabi mo, pinanghihinaan na ba ng loob yan? Mukhang nakakapit na lang. Nakaganon na, no? So, yun eh. And the author of Hebrews wrote this para i-encourage yung mga mananampalataya na, hey, tignan nyo, tignan natin yung ginawa ni Christ, kay Kristo tayo tumingin, hindi lang sa mga suliranin, no? So yun. And dito nga sa chapter 10, yung binasa nating passage, no? Ine-emphasize dito si Lord bilang isang greater or ultimate sacrifice. And hindi lang siya yung ultimate sacrifice, siya yung ultimate priest. So yun. Bakit? Kasi during Old Testament, merong mga handog na inialay. So mamaya, tatalakayin natin yan. Pero yung title muna pala natin, bago tayo lumayo, is, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, yung The Full Assurance of Our Faith. So yun. So, may delay lang. So yun. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3. The Full Assurance of Our Faith. So bakit full assurance? Kasi tayo po bilang mga mananampalataya, talagang meron tayong, ano ba yung assurance? Pag narinig nyo yung assurance, di ba yung katiyakan, yung kasiguraduhan, no? About our faith. So yun, dahil sa pananampalataya natin kay Christ, sure na tayo na talagang niligtas tayo ni Lord, no? And yung pinangahawakan natin pananampalataya, hindi lang to yung istoryahe lang or gawa-gawa lang ng kung sino, talagang it comes from heaven. So yun, ang sabi nga dito, yung word na faith, yung pananampalataya. So yun, may katiyakan na yung pananampalataya natin. So ito rin po kasi yung title sa English Standard Version. So kinuha ko na lang. Pero pag binasa niyo po yung Tagalog, yung title po dito sa TPV, yung lumapit tayo sa Diyos. Ibig sabihin, may assurance na tayo na makakalapit na tayo sa Diyos, no? Despite ano man yung dala natin, despite ano man yung kasalanan natin, so malaya tayong makakalapit sa Panginoon. So para mas ma-appreciate natin, no, yung context ng passage natin. So pwede ba pa next? So yun. So travel muna tayo 3,000 years
before ipanganak si Jesus Christ. And dito nga po, let's go to book of Leviticus, no? So pag binasa niyo po yung Leviticus, actually sa Old Testament po siya, pangatlong book siya ng Old Testament, no? Sabi nga doon, 'di ba? Ano yung unang book ng Bible? Genesis, or yung the book of creation. Pangalawa yung Exodus, no? Which is kilala natin bilang book of redemption, no? Pangatlo, yung book of Leviticus, or yung book of holiness. So bakit? Kasi kung babasahin niyo po yung Exodus, no? So konting recap lang, no, para sa mga bago or datihan, no. Actually, ano yung ginawa ni Lord sa Exodus? Bakit siya naging book of redemption, 'di ba? Because from captivity nung bansang Israel, no? 400 years ba, 'di ba? Imagine niyo kung gaano katagal silang naalipin sa Egypt, no? Dinala sila ni Lord sa kanyang promised land or sa pagkalaya, no? Pero actually tumagal siya ng tumagal. Bakit? Kasi medyo nagpatuloy sila sa kasalanan, no? And dito nga, kung makita po natin, yun po yung dakilang gawa na ginawa ni Lord during Old Testament. And meron siyang correlation sa panahon natin ngayon. So bakit? Kasi kung nung Old Testament, sa book of Exodus, di ba? Dinala ni Lord sa pagkalaya yung kanyang bayan. Tayo po sa New Testament, hindi lang tayo dinala ni Lord sa pagkalaya, dinala niya tayo from our sin to freedom. So yun. And dito nga, kung babasahin niyo po yung book of Leviticus, bakit siya naging book of holiness? Kasi dahil pinalaya sila ni Lord, no? Pag binasa niyo nga yung Exodus chapter 1 verse 2 to 3, sabi doon ni Lord, no? Ako si Yahweh, yung Diyos na nagpalaya sa inyo. Tapos pag binasa niyo yung verse 3, ganito ngayon yung gagawin niyo to keep holy. Kaya ngayon, pag binasa niyo po yung Leviticus, it's a book about holiness para mapanatili nila yung kabanalan. So, pwede po pa next. And paano nga ba nila papanatili yung kabanalan during Old Testament, no? So, by the way, ano po to 1,400 years bago ipanganak si Christ. So, yun. So, sabi dyan, so kung nakita niyo yung image, meron lang dalawang major overview yung book of Leviticus. And ano po yun? Number 1, sige, pwede po pa next. Number 1 is how one comes to God. Paano ba makakalapit yung tao sa Diyos, no? Kaya pag binasa nyo po yung chapters 1 to 16, nandyan po yung laws of sacrifice sa chapter 1 to 7, the laws of priest, yung mga law about sa punong pare, no? Yung dapat nilang gawin, dapat malinis kayo, dapat ganito kayo bago kayo mag-alay. Makita po natin yun sa chapter 8 to 10, no? Then pag tumalong ka sa chapter 11 to 15, andyan po yung laws of purity, no? Paano nyo mapapanatili na yung pagiging pure nyo sa harapan ni Lord, no? And then last, sabi nga dyan, yung Day of Atonement, laws about Day of Atonement. So, ano yung meron sa Day of Atonement? Actually, nung binasa ko yung meaning ng atonement, yung pagbabayad nung sala. Kumbaga, parang isipin mo, may kaso ka, nakakulong ka, tapos may nagbayad sa'yo, may nag-bail sa'yo. So, yun po yung word na atonement. So, yun. And dito nga, kumbaga yung word na pagpapalaya, sa chapter 16 po yan. And then, number 2, no? Na major overview, sabi po dyan, how one keeps in touch with God. Paano yung isang tao, magiging in touch siya with God. So, yun. Sa panahon ba natin ngayon, paano tayo nagiging in touch with God? Through prayer. So, yun. Tama po yun. Pero, nung time po nila, hindi basta-basta na, Lord, dalangin ko po na ganito. Hindi po ganon, no? Hindi po ganon kadali. Bakit? Kasi po, si Lord po ay banal, no? And kaya pag binasa nyo po yung chapter 18 to 27, sabi po dyan, number 1, yung holiness of the people, no? Paano ka magiging in touch with God sa Old Testament? Sabi po dyan, dapat banal yung mga tao. So yun. Tapos hindi lang yung holiness ng people, pangalawa po dyan, yung holiness of priests and their offerings, no? Kaya pag binasa niyo po yan, puro may mga pare, yung lahi ni Levi, mga Levita sila. Yung hindi lang sila dapat maging banal bago sila mag-offer. So yun. Kundi yung mga burnt offerings din nila. Pag binasa nyo nga po yung chapter 21 to 22, no, dapat yung iaalay dyan. Yung walang, dapat perfect.
Sabihin, pag yung kambing na, yung tupa na ialay mo, pag baluktot yung paa, hindi na pasado yon, no? Hahanap ka ng iba. Dapat perfect, bata, so yun, etc., etc. So yun. Tapos, it's all about holiness of time, no? Holiness of time, mga warnings na, promises and warnings na dapat ganito yung gawin nyo, kung di nyo ito gagawin, mapapalayo kayo, no? And hindi lang yun, yung mga vows na yung mga kailangan nilang gawin. So, kaya kung makikita nyo po sa image dyan, actually, yung punong pare, yung pinaka punong saserdote, no? Siya po yung nagko-conduct nung alay, no? And actually, yearly po nila ito gagawin. Para saan? Para sa pagpapatawad nung kasalanan nila. Kaya po, pag tinignan nyo po yung image sa left side, yung upper left, so yun, may makita po kayong kortina. Nakita nyo po yung kortina? So yun, parang ganito, yung kortina. So yun. Bakit siya may kortina? To separate yung dakong banal sa dakong kabanal-banalan. Actually, pag binasa nyo po yung Leviticus, pag pumasok ka sa dakong banal, ay yung nakakapasok lang sa dakong kabanal-banalan, yung pinakadulo, yung pinakapunong pare lang, siya lang yung pwedeng mag-offer ng burnt sacrifices na ikapapatawad ng mga tao during their time. And bago siya pumasok doon, kailangan malinis, kailangan walang kasalanan, pinatawad, so yun. So imagine niyo po yung hirap, no? Tapos pag tumingin po kayo sa baba, yan po yung mga Levita or lahi ni Levi. So sila yung may authority to conduct yung ceremony or mga sacraments, sacrifices, so yun. And after ialay yung tupa or yung hayop, yung samyo nun, yung usok nun, yun yung nagiging nila kay Lord, yung nagiging atonement nila. So yun, para sa ikapapatawad ng kasalanan nila. So, next. So, why it is important? Bakit po siya mahalaga na talakayin natin, pag-aralan natin? Actually, kuya, Old Testament na yan, di na tayo sakop niya, no? So, bakit siya mahalaga? So, simple lang po, next. Kasi yung Diyos, parang tumalaw. Yan. Pwede ba sabay-sabay nating basahin? Because our God is a holy God. Dahil yung Diyos po na sinasamba natin ay Diyos na banal. And yung word na kasalanan, hindi pwede kay Lord. Actually, pag binasa nyo pa Old Testament, pag binanggit mo lang yung word na Yahweh, pwede ka nang mamatay. Bakit? Kasi marumi ka eh. Parang may kasalanan, hindi ka karapat-dapat. Kaya merong alay, may mga sacrifices, etc. Kaya pag binasa niyo po yung Levitico chapter 19, chapter 11, chapter 19 verse 2, chapter 20, chapter 26, chapter 21, verse 8, iisa yung iulit-ulit na sinasabi ni Lord. Sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal, no? And later sa New Testament, no? Sa book na binabasa natin, medyo talon lang tayo ng ilang chapter, inulit-uli, no? Yung character ni Lord. Sabi dun sa Hebreo chapter 12 verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Sa English nga yan, yung without holiness, no one will see God. So imagine nyo po, no, ulit-ulit siya sa Old Testament and inulit na naman sa New Testament. Bakit? Kasi yung character ni Lord ay banal, no? And hindi yung kasalanan, yung karumihan, talagang hindi talaga tayo makakalapit kay Lord. Never. Unless na lang merong sacrifice. And thankfully, sa verse na binabasa natin, yung passage natin, si Christ na yung naging ultimate sacrifice. Hindi lang siya yung naging ultimate sacrifice or yung tupa, siya rin yung naging ultimate priest na nag-alay. Hindi lang niya inalay yung sacrifice na tupa, kambing, or something. Ang inalay niya mismo yung kanyang sarili, yung kanyang katawan. Kaya po ngayon, nakakalapit tayo sa Diyos, nakakapag-pray tayo, nakakapag-gather tayo to worship God. So imagine niyo po yung laki ng biyaya na binigay sa atin ni Lord, no? And this brings us to point number 1. Sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay nating basahin?
The good news we have in Christ. Pupunta tayo ngayon sa magandang balita na acquire natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga pag binasa niyo po yung Bible, ano yung pangalan ng Bible, di ba? Mabuting balita. Kasi it's all about the good message na tayo po ay pinatawad ni Lord, no? So basahin ko lang uli yung verse 19 to 21. Sabi po dito, and kung may Bible kayo, sabayin nyo rin po ako, no? Sabi po dyan, kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan nino daw? Ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. So kung kanina sa picture may tabing, ngayon po, wala nang tabing. Actually, pag binasa nyo po yung Mark chapter 18, nung namatay mismo si Lord, no? Nung sabi niya, tetelestai, it is finished, it is done. Yung tabing ng templo, yung kortina, nahati eh. And doon nila napatunayan. Sabi nga ng mga Roman guard, ito talaga yung tunay na Diyos. Kasi yung tabing wala na, nahati na. So yun, malaya, ibig sabihin malaya na tayong makakalapit kay God, malaya na tayong makakadirect. And sabi ng verse 21, no, tayo ay may isang, dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos. So ngayon, to appreciate this verse, yung 3 verse na binasa natin, pagbanggain natin ngayon yung Old Testament and New Testament. So yun, pwede po pa next. Sabi po dyan, ano yung ginagawa nila sa Leviticus or sa Old Testament? Sabi dyan, number 1, yung repeated sacrifices, yung binasa nga natin kanina, di ba? Yearly, kailangan nilang mag-sacrifice ng tupa sa ikapapatawad ng kasalanan nila. And it should be done by a holy priest, no? So yun. And yun, makikita nga po natin. So bakit, eto pala, bakit kailangan yearly? Kailangan nilang gawin yun. Kasi po, simple lang, parang siya pag nag-sacrifice sila, every time na yung dugo, inaano nung priest, yearly yun, gagawin nila. Bakit? Kasi after nilang mag-sacrifice, yung Israel, yung bayan ng Diyos, magkakasala na naman, no? Magkakasala. Tapos next year, okay, alay ulit. And so on. Yearly nilang ginagawa, no? Pero makikita natin, sa New Testament, sabi kung sa Old Testament, repeated sacrifice, kumbaga sabi nga yung term doon, tinatakpan lang yung kasalanan eh. Tinatakpan lang, tapos later on, magkakasala na naman. Kumbaga cycle lang, no? And sabi nga sa Hebreo 9, verse 12, hindi na siya repeated sacrifice, no? Yung ginawa ni Christ, isang sakripisyo na lang. And para sa lahat. Kaya nga pag binasa po natin yung Hebreo 9:12, basahin ko na lang. Sabi dito, minsan lamang pumasok si Kristo saan daw? Sa dakong kabanal-banalan or yung pinakadulo, no? Yung kanina. And sabi nga dito, at ito'y sapat na. Take note, ito'y sapat na. Hindi dugo ng kambing o bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi, kundi ang sarili niyang dugo sa ikapapatawad ng kasalanan natin. So imagine niyo po yung grace ni Lord, no? And sabi nga po dito, kung sa Old Testament may repeated sacrifice, pwede po pa next. Sabi po dyan, the blood of others for covering sin. Yung dugo nung iba. So sabi nga, yung dugo nung tupa, yung dugo nung baka. So yun yung ginagamit nila to cover their sin. Pero sabi ng Efeso chapter 1 verse 9, no? Makikita na po natin dito na si Lord, nung siya yung nag-alay, hindi lang, sabi nga nung verse na binasa natin kanina, hindi lang dugo ng tupa or kambing or kahit sino yung inalay niya, mismong yung dugo niya. And sabi nga ng Efeso 1 verse 9, sabi po dito, Efeso 1 verse 9, sabi po dyan, 7 to 9 pala, sabi dito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos na tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ng kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang lihim na plano na nais niyang matupad
sa pamamagitan ni Kristo. So imagine niyo po yun, no? Sarili niyang dugo. Kaya nga pag naglo-Lord Supper tayo, yung kopa, di ba ano yung sinisimbolize niya? Yung dugo. Kasi di ba minsan tayo, ano lang, yung pagtapos na, okay na, nakapag-Lord Supper na, di ba? Pero hindi, talagang sobrang bigat, sobrang lalim ng kahulugan po nung ginagawa nating Lord Supper, no? And ano pa, during Old Testament, next, ito po ay para lamang sa bayan ng Diyos or sa Israel. Pero sa New Testament, yung ginawa po ni Christ na sakripisyo, hindi lang pang bayan niya, kundi sa lahat ng makasalanan. And tayo po yun. Kaya pag binasa niyo po yung Romans, sabi ni Paul doon, no, wala nang Hintil o Griego, wala nang babae o lalaki, wala nang ganito, ganyan, wala nang separation. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Why? Because we are all sinners, no? And sabi nga ng 1 Timothy chapter 1 to 15, sabi ko lang po. Sabi po dito, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga, mga makasalanan. And sabi nga ni Paul, nung nakita niya yung grace ni Lord, yung ginawa niya, yung naintindihan niya yung meaning nun, nakaka-amaze. Sabi niya dito sa verse 14, dumating si Lord para iligtas yung mga makasalanan at ako ang pinaka-masama sa lahat ng mga kasalanan, ng mga makasalanan. So imagine niyo, no, yung nadulot na parang pagbabago sa buhay ni Pablo na, oo nga, no, si Lord naparito para sa mga makasalanan and I am the worst of all sinners. Sabi niya. And next. So during Old Testament, no, sabi diyan, after mag-alay nung pinakapunong pare or nung priest, sabi po diyan, he left the Holy of Holies, yung dakong kabanal-banalan, after yung mag-alay. Okay, alis na. Pero sabi po diyan, sa New Testament, yung ginawa ni Christ, sabi diyan, hindi lang siya nanatili, no? Sabi dito, he entered heaven and remains there. Actually, mali yung verse na na nilagay ko diyan. Kasi parang puyat na ako. Pero yung verse po niya, yung thought is yung actually pag tinignan niyo po kasi yung yung dakong kabanal-banalan. Pwede po ba pabalik sa picture ay yung kanina. So makikita na po diyon yon. Yung image, no? Actually, yung dakong kabanal-banalan, wala pong diyan. Wala po kayong makikitang upuan. Bakit? Kasi yearly, kailangan nila siyang gawin, kailangan nilang mag-sacrifice for their atonement. Pero sabi nung Hebreo, actually, Hebreo rin yata yun yung after ni Lord ialay yung sarili niya, naupo siya mismo sa dakong kabanal-banalan. So, bakit kaya naupo, no? Yung term na ginamit. Ibig sabihin po nun, it is finished. Tinapos na ni Lord yung sacrifice niya once and for all lang and para sa lahat po ng mga makasalanan. And ano po yung makikita po natin dito, no? Kung kanina, binanggit po natin yung sa Exodo, na sabi nga po doon, sa first few verses ng Exodus, no? Akong si Yahweh ay banal, ako yung nagpalaya sa inyo sa ganito. Ngayon, ito yung dapat nyong gawin para mapanatili yung kabanalan. So yun po yung pinaka-meaning ng book Exodus and Leviticus. So ano yung Exodus? Redemption, no? Ano yung Leviticus? Book of Holiness. Paano nila mapapanatili yung kabanalan? So makita po natin doon na every time, no, laging ang nag-uunang step si Lord mismo, hindi tayo. And after po nun, saka na lang yung obedience, no? So, laging inuuna ni Lord yung relationship niya before obedience. May kita pa lang natin yung sa Old Testament. Pero sa New Testament, pwede pa next ulit, no? Pag binasa niyo po yung epistles, makita po natin yung repetitiveness na laging nauuna yung ginawa ni Lord bago tayo. Kaya nga pag binasa niyo po yung Efeso chapter 2, verse 8 to 9, ano yung sabi doon? Recap lang, kung naalala nyo. Sabi doon, sa pamamagitan ng biyaya, kaya kayo ay naligtas. At hindi ito sa pamamagitan ng ng gawa.
So yung grace, yung salvation na receive natin, yung nanampalataya tayo kay Lord, it is all by grace. Hindi siya by works. Kumbaga kumbaga sa ano, yung pang millennial term, yung wala tayong ambag. So yun, di ba? Wala tayong ambag sa ikaliligtas natin. Bakit? Si Lord yung, it's all work of God, work of Christ, no? And after nga po nun, saka pa lang papasok yung obedience o yung pagsunod. So, kaya pag binasa nyo yung mga book of epistles, yung Roma, Efeso, 1 Peter, and so on, laging nauuna po dyan yung, pwede po pa next, yung ginawa ni Christ, no? Sa krus, yung ginawa niyang atonement, yung ginawa niyang pagbabayad ng kasalanan, so, and so on. Then, pag binasa nyo po yung mga few verses after po nung mga unang part, pwede po pa next, saka pa lang papasok yung word na obedience. Kaya yung salvation, hindi po talaga siya sa gawain na, dapat ganito ka, dapat umattend ka, dapat may cell group ka, dapat may ganito ka, dapat part ka ng ministry, dapat nagbibigay ka sa mga ganito. No? Hindi po doon nakabase yung salvation. Nakabase po ito sa kung ano yung ginawa ni Christ. And nakaka-amaze nga kasi ang kailangan na lang natin, ano yung sabi doon, yung word na manampalataya. Maniwala lang sa Kanya. And dito nga tayo, actually nung sa Bible School, isa to sa topic namin, dito tayo parang pinagtatawanan ba or parang namin misinterpret nung ibang religions. Kasi sinasabi na, sa born again, parang ang daling maligtas, manampalataya ka lang. Ligtas ka na, okay na, sa langit na, di ba? Pero, alam niyo po, that's the reality. Bakit? Kasi wala tayong ambag sa ikaliligtas natin. Sabi nga, ang tanging lang nating ambag, yung kasalanan. So, yun. And sabi nga, yung word na manampalataya ka lang. Kaya nga, pag binasa nyo po yung, yung gospel, bakit laging tinatanong ni Lord, nananampalataya ka ba? Na kaya ko itong gawin, nananampalataya ka ba na tinatawad ko kayo? Yung word na unbelief, yun yung unang finifix ni Lord sa buhay ng mga tao during His ministries. And hindi lang yun, no? Yung word na unbelief, yun yung finifix niya sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Bakit? Kasi tayo, hindi natin nature yung yung lumapit kay Lord. Diba? Sabi nga ng Roma 3:23, diba? Yung yung lahat tayo ay nagkasala and walang sino mang lumalapit sa Diyos. And that's the reality, no? Bilang mga tao, bilang makasalanan, wala tayong ability to draw near with Christ. So yun, to draw near sa Diyos. Bakit? Kasi yung nature natin, gumawa ng kasalanan, mag-enjoy, ganito. Kaya nga, sabi nga dun sa Ephesians, sa biyaya lamang, kaya tayo naligtas. And by grace, kaya tayo nandito, nagsasama-sama, and so on. So yun. And this brings us po sa point number 2. Sabi po dyan, kaya ngayon, makakalapit na tayo sa Diyos, no? Sabi dyan, let us draw near with confidence. And basahin ko lang yung verse 22. Bakit kaya tayo, kaya dito ina-encourage na, wag na kayong panghinaan ng loob, no? Makakalapit na tayo kay Lord. Sabi nga ng verse 22, kaya, lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, and ito po yung reality ng faith natin Bakit tayo makakalapit kay Lord? Kasi nilinis niya na tayo And kung tayo po, nilagak na natin yung faith natin kay Lord, nanampalataya na tayo sa Kanya, makakaasa tayo na nililinis ni Lord yung sarili natin, no? Sa pagiging makasalanan, no? And pinoprove nga po ito nung Psalms 103 verse 12 to 13. Sabi po diyan, kinuha ko na lang English version nito, sabi po sa ESV, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. So imagine niyo yung kasalanan pala natin nung nanampalataya tayo kay Lord. Kung gaano kalayo yung east tsaka west. Guys, gaano ba kalayo yung east tsaka west? Actually, di natin masabi, no? Kasi sobrang layo yun And kailan naman hindi magkakadikit yun.
And ganun po pinapaliwanag yung pagpapatawad po sa atin ng ating Panginoon na kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran, nilimot na ni Lord yung kasalanan natin dahil kay Kristo, no? And sabi nga ng Isaiah chapter 1 verse 18, sabi po dito, kaya magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay naging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Lalim, no? Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. So imagine niyo po, no? Actually, kaya malalim to, ang dating Biblia 1905. So yun po yung version niya. Pero makita po natin dito, simple lang, no? Kung gaano karumi yung kasalanan natin, sabi nga kung gaano kapula, ano pa yung past mo, ano man yung dati mong buhay, ano man yung dati mong pinagdadaanan, the moment lumapit tayo kay Lord, the moment na nampalataya tayo kay Lord, yung pagiging pula or yung karumihan, sabi nga dito, pinalitan niya ng pagiging puti. And hindi lang pagiging puti, no? Parang nyebe. So nakita na po ba kayo ng nyebe? 'Di ba? Ang puti niya, di ba? Ako sa YouTube lang. So, tapos sabi pa dito, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Sino sa inyo nakita nung bagong paligong tupa? So, siguro iba parang pero actually dun dinescribe ni Lord yung kung paano tayo nilinis yung kasalanan natin. Kung yung bagong paligong na puting tupa. So yun. Kaya nga kasi di ba minsan may naririnig tayo or siguro tayo dumaan na rin dito, no? Yung siguro di mo na ako atin kasi parang nahihiya ako kay Lord eh. Di mo na ako atin kasi parang may pinagdadaanan akong ganito. Di mo na ako atin kasi parang feeling ko ang marumi ako this past few days eh. Or di lang yun, no? Siguro pag na-assign tayo sa prayer, sa ganito, yung kuya, di mo na ako papa-assign kasi parang unworthy ako sa sa cell group eh. Yung mga ganun, di ba? Pero, di nyo ba napapansin? Parang minsan nagiging siya insulto sa Diyos. Why? Bakit? Kumbaga parang sinasabi natin, hindi pa sapat yung ginawa ni Lord. Kasi, di ba? So, yun eh. And this brings us po sa point number 3. Sabi po dito, let us hold fast. Basahin ko lang po yung 23. Sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So dito makikita natin yung word na magpakatatag. So sabihin mo sa atin mo, magpakatatag ka. No? Bakit? Kasi yung buhay po natin dito sa mundo, sa lupa, it's a spiritual battle. Naniniwala po ba kayo doon? So yun. Lahat po ng ginagawa po natin. Bakit? Kasi yung kaaway, the moment na nampalataya tayo kay Lord, no? Lahat gagawin niya para mapabalik tayo sa dati nating buhay eh. So yun eh. And sabi nga ng 1 Corinthians 1:18, saan ba tayo kailangan magpakatatag? So simple lang po, sa gospel, yung message ng gospel, kailangan po nating panghawakan. And sabi nga ng 1 Corinthians 1:18, kinuha ko lang yung English version po nito, sabi po dito, for the word of the cross is folly, or sa ibang salin, foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. So sa Tagalog po niyan, yung mensahe ng cross, yung ginawa ni Lord sa krus, no? Para sa mga hindi mananampalataya, kahangalan. Di nyo papansin, di ba? Pag sa labas, pinagtatawanan tayo, yung faith natin, or mismong si Lord, pinagtatawanan. Bakit? Kasi sa mga napapahamak, or sabi nga, sa mga perishing, foolishness yung message nung cross. Pero ano sabi nung next, sa ating mga naligtas, sa ating mga nanampalataya, yung message nung cross, nung message nung gospel, sabi diyan sa uli, it is the power of God. Kaya nga pag binasa nyo po yung early church stage, yung Gawa, Corinto, Efeso, etc., di ba? Kahit na pina-persecute sila, kahit nahihirapan sila, di nyo pansin,
nagtataka yung yung Roman Empire. Pinapaunti namin yung Kristiyano pero dumadami, di ba? Bakit? Kasi yung pinangahawakan nila, yung message ng cross, yung ginawa ni Lord sa cross. And para sa kanila, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa kabila ng mga problema, suliranin, di ba? Kahit may sakit tayo, di ba? Nakakapagpuri pa rin tayo kay Lord. So yun. And then number 4, ito, yung pinakamalagang utos na babalik tayo sa loving God and loving people. Sabi po dyan, let us, consider one another. Bilang ni-redeem ni Lord, bilang mga niligtas niya, paano ba natin mapapanatili yung kabanalan? So simple lang. Sabi po ng number 4, consider natin yung bawat isa. And sabi nga ng verse 24 to 25, sabi po dito, sabi po dyan, at sikapin natin, mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So yun, so ang ganda ng verse, di ba? Kung bang sabi, dito yung famous verse na lagi nating nakukote na, huwag yung kaliligtaan yung araw ng pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, di ba? Bakit? Kasi dito, na-encourage tayo Kaya nga, kung titignan natin, bakit kaya sa verse 24 to 25, binanggit dito yung pag-attend or yung mga pagtitipon, wag nating kakaligtaan daw, no? Bakit? Kasi napakahalaga po nun. Bilang mga ni-redeem ni Lord, bilang pinatawad niya, dapat isang priority po natin bilang mga Kristiyano is yung una, ibigay natin yung kapatid natin, no? Gaya ng pag-ibig sa atin ni Lord. The greatest commandment nga, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. So tinawag po tayo ni Lord hindi lang para umattend, no? Talagang para mag-ibigan, magmahalan, kamustahin yung bawat isa, magtulungan, and so on. And sabi nga ng verse 25, ano yung kailangan nating i-priority? Yung mga gawain, no? Kaya nga, minsan titingnan natin, di ba, yung iba, nakakalungkot, yung mga nakasama natin before, na wala na, di ba? So yun. And nawa, i-encourage natin sila, abutin uli natin sila para makabalik po sila sa Panginoon. Bakit kailangan, wag natin kaligtaan yung mga pagtitipon? Ano ba yung mga pagtitipon pala natin dito sa church? Di ba, meron tayong Sunday service, 8:30, kumbaga, nauna yung announcement bago yung, di ba, prayer meeting, every 6:30 p.m. ng Wednesday. Tapos every first Sunday, meron tayong overnight prayer. First Friday pala ng buwan, meron tayong mga overnight prayer and so on. May mga gawain din tayo sa MMC. So bakit mahalagang attendan natin siya? Hindi lang yun, yung mga cell group natin, mga Bible study na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Kasi sabi ng verse 25, sa halip palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Bakit? Kasi dito, na-encourage natin yung bawat isa. Dito, nakakapagpaalalahanan tayo, na-remind natin yung bawat isa, natutuwid natin yung isa na, bro, medyo mali na to. So, di ba, na-encourage natin. And higit sa lahat, sabi nga nung 25, lalo nakita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ibig sabihin, malapit na siyang bumalik. So, naniniwala po ba tayo na malapit nang bumalik si Lord? And totoo po yun, kasi ngayon, nakikita na natin yung mga signs, yung mga banta ng gera, taggutom. Kumbaga, maririnig mo na siya sa ang sulok ng daigdig Diba? And pag binasa niyo po yung Matthew 24, sobrang, yun yung signs na before bago bumalik si Lord. Diba? Yung mawawala yung pag-ibig sa isa't isa, makakarinig kayo ng mga banta ng gera, mga taggutom, and so on. So basahin niyo na lang po. And this brings us to next verse. Sabi po ng John 13, verse 34 to 35. Sabi po dito, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Ano daw yon? Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, kayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So paano daw tayo makikilala na mga alagad ni Lord? Simple lang, yung word na pagmamahalan, pag-ibig. Doon natin mapapatunayan na tayo is Kristiyano talaga, di ba? Nakakalungkot nga, di ba? Minsan sinasabi, may rinig kang phrase, Christian ka pala, di ba? Di ba? Parang nakaka-insulto. Kasi
Di ba, yung sa tagal na kasama mo yung tao na yun, parang doon niya lang nalaman na Christian pala. Kasi di niya naranasan na ano eh, yung pagbabago ng buhay sa atin eh. So yun eh. And sabi nga, pero pag binasa niyo po yung John chapter 13, sobrang ganda po ng context niyan eh. Kasi sabi ni Lord doon, makikilala niyo yung mga asong lobo or yung mga nagpapanggap lang, no? And kayo naman, makikilala kayo bilang alagad ko kung magmamahalan kayo. And this brings us po sa last point ng topic po natin. And ito nga po yung, sabi po dyan, pwede po ba sabay-sabay natin basahin? The final warnings. And ito po yung ano eh, pag sinabi bang warning, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Diba? Parang babala eh. Nalala ko nung bumagyo, yung NDRRMC, kadasal ako magpunta, babiyahe ako sa Alabang, nasa UV, tutunog ng malakas, tas magigising ako, iyaano ko yung phone ko. Kasi may babala eh na, oy, may bagyong paparating, mag-ingat ka, may landslide, may mga gantong lugar na binabaha. So kung mag-ingat ka, sabi nga doon, may Bulacan, Pampanga signal number, ganito, di ba? So isang sample lang yun, nung halimbawa, sabihin, mag-ingat ka, no? Sabihin, i-take note mo to kasi dito nakasalala yung buhay mo, yung safety mo. And ano po yung sabi ng verse 26 to 27? Sabi po dito, ng 26, sabi po dyan, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, at ano daw, sadyain pa rin nating magkasala. Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So imagine niyo po yun, no? Yung author ng Hebrews, ni-remind niya yung mga mananampalataya during this time na, okay, ito yung ginawa ni Christ. Ito yung ginawa ni Lord, yung biyaya niya. And ngayon, makakalapit na tayo sa Kanya. Then verse 21 to 22, kaya ngayon, makakalapit na tayo kay Lord, no? Pero pag tingnan natin yung verse 26, sabi po dito, matapos nating malaman lahat-lahat, no? Maranasan yung biyaya ni Lord, yung grace ni Lord, yung mga miracles niya, yung mga himala niya. Tapos, sadyain pa rin daw nating magkasala. Actually, lahat naman tayo nagkakasala eh. Tama ba, di ba? Pero iba po yung namumuhay ka sa kasalanan, no? Questionable po yun. So yun. Sabi nga po dito, kung sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Sabihin, yung ginawa ni Christ, parang wala na. Nonsense na siya. Bakit? Kung magpapatuloy pa rin tayo sa dati nating buhay, no? And sabi nga ng verse 27, pwede po ba, tumayo tayo. So yun, na-invite ko po kayo na tumayo before po tayo mag-closing prayer. And ito na lang po siguro yung last verse na basahin natin. Sabi po ng verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ano daw? Ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Alam niyo po, yung word na hell, actually sa iba, gawa-gawa lang, storyahe lang, no? Pero alam niyo po, yung hell, yung kapahamakan, yung eternal suffering, totoo po yun. And pinapatunayan po siya ng Bible. Kaya nga po, binibigyan tayo ng warning sa panahon po natin ngayon. Na once na nalaman na natin to, nanampalataya na tayo kay Lord, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, baliwala yung ginawa ni Christ. And sabi nga ng 27, naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ito po yung sad reality, no? Minsan yung iba sa atin, lumalim na kay Lord, lumago na, naranasan mo na yung mga himala niya, nakilala mo na si Lord, nagpapatuloy ka na, pero sa sudden point, no? Parang may points of life natin na parang gusto ko nang huminto or sumuko, di ba? Pero nawa, talagang ilaban po natin yung pananampalataya natin. Sabi nga ni Paul, no, kinumpare niya yung faith sa sa takbuhan, na kailangan i-disiplina mo yung sarili mo eh. Bakit sabi nga sa Corinthians, baka sa huli, ako naman yung mawalan or ako naman yung itakwil, no? Kaya lagi kong sinecheck yung
sarili ko, sabi ni Pablo. And siguro, sa umaga po na ito, pwede po ba tayong yumuko? Ano po yung mga dalahin natin sa buhay? Ano po yung mga kasalanan, mga taguman yan, or mga suffering, mga pinagdadaan po natin na gusto po nating isuko sa ating Panginoon? Pwede po ba, before po tayo mag-close, ilapit po muna natin yung sarili natin, sabay-sabay po tayo mag-pray. Pag-pray po natin na kung meron man po tayong mga struggles, na Lord, hirap akong sa ganitong scene, tulungan mo po ako. Alam niyo po, diringgin tayo ni Lord. Bakit? Kasi sabi nga sa John chapter 5, no? Ito na lang, last verse na babasahin ko. 1 Juan chapter 5. Verse 18. Sabi dito, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Then sabi rin ng chapter 5, every time na lalapit tayo kay Lord, according to His will, and magpe-pray tayo ng according sa kalooban niya, maaasahan natin na diringgin niya yung prayers natin. So pwede po ba lahat po tayo mag-pray, ano man yung gusto mong isuko sa Panginoon, mga struggles, ilapit po natin sa Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Ma, sa umaga pong ito, narinig mo po yung panalangin ng inyong mga anak. Narinig mo po yung prayer sa iglesia pong ito. Lord, ano man po yung mga karumihan, mga kasalanan that we've committed or mga hirap kaming isuko, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, we surrender it sa inyong harapan, Panginoon. Lord, bilang church, linisin mo nga po kami, tawarin mo po kami kung may mga nagawa kaming di kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. And salamat po sa umaga po ito dahil alam po namin na kami po inyong patatawarin and lilinisin, Lord God Jesus. Sabi mo nga po sa verse kanina, kung gaano karami yung past life namin, hinugasan mo na po ito at pinalitan mo na po ito ng parang niebe, Panginoon. Yung kaputihan, yung purity, yung holiness, Panginoon. And we pray na mamuhay po kami sa kapanalan, sa pagkatawag mo po sa amin. And Lord, salamat din po sa ginawa po ng aming Panginoong Hesus. Sabi nga po ng verse 22, malaya na kaming makakapasok sa dakong kabanal-banalan, malaya na kaming makakadraw near kay Lord, sa Diyos Ama. And we pray, Lord, na sa araw-araw po ng buhay po namin, huwag po namin makalimutan yung relationship po namin sa inyo, yung prayer life po namin, yung devotion, Panginoon. Lord, tulungan na po kami na lumalim sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagkaunawa, Panginoon. At Lord, turuan mo po kami ng inyong mga salita. Mas sa umaga rin po ito, ano man po yung mga dalahin po namin, mga kabigatan, Panginoon, mga suliranin, mga anxieties, mga worries. Lord, sa inyong kamay po namin ito, ninyo ito sinusuko, Panginoon. Salamat po. At ito po kami sama-samang panalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. So God bless po. Lahat.